Hello guys, nandito na naman tayo at eto, mag-usap muna tayo, usapang masaya. Bagamat lagi naman tayo, pag nagko-content ako at nag-uusap, lagi naman tayong masaya. Pero ngayon, ito ay isang masayang usapan at i-real talk lang natin. I-real talk natin si Marco Tae, no? Tsaka si Kambing Nana at tsaka si Jinggay. Aba, unahin muna natin si Marco Tae ba? Itong si Marco Tae, aba nagpupursige na tawag dito. Nag-propose, no? At ipinupush nila na itong online voting at itong anong tawag dito? Online attendance. Ibig sabihin, pinupush nila na dapat payagan na ang online na attend sila. Pag kahit pa may session, ang attend pwede ng payagan pag naka-online lang, ganon. Katamaran, di ba? Tsaka panggagago at panggugulang sa taong bayan. Pero eto yon, Marco Beta, i-real talk itahan na mo, ha? Dahil sobrang sira ulo ka, eto ang tanong ko sa'yo. Panay propose ka ng online, pinagpipilitan mo na napayagan niyang online, baka hindi mo naaalala. Sa relihiyon mo nga, kung di ka pala naman sira ulo, di ba sa relihiyon mo, bawal umattend ang online? Sa relihiyon mo ba, pinapayagan kayo sumamba ng online? Di ba bawal nga? Pag sumamba nga kayo dyan ng online, ang gagawin sa inyo, hindi kayo susulat sa attendance, tapos dadalawin pa kayo ng ng mga diakono nyo, di ba? At papagalitan ka pa, sasabihin sa'yo, nagbabackslide ka na. Baka ikaw ay tumitiwalag na, kapatid, di ba? Isipin mo, dyan nga sa inyong reliyon, bawal ang online, tapos gusto mo ngayon dyan sa Senado mag-o-online. Ang lakas ng tama mo, Marco Tae, no? Yan nga reliyon ninyo, ayaw ng online, tapos sa Senado gusto mo online. Sira ulo ka talaga eh. Di ba, yung mga miyembro dyan, no, yung miyembro ng INC dyan, bawal o hindi? Pwede ba kayo umattend ng online o hindi? Di ba pag umattend kayo ng online, papagalitan kayo, malamang pupuntahan kayo at dadalawin kayo. Dadalawin kayo kasi bawal. Sira ulo. Tapos, ito, punta rin tayo kay pangalan ito, si Robin. Nalimutan ko mga pangalan. Si Kambing Nana, yun. Kambing Nana kasi iyakin ayaw na sisigawan no. Kala mo ang tapang yung pala naman muse dun sa medium. No? Alam nyo guys, sa tulad nga ng sinabi ko, may dinadalaw ako dati diyang kamag-anak, kaya alam ko yan At alam ko ang mga kwento niya ni Dagot dyan. Apakayabang naalala ko si Robin, si Kambing Nana, legit na convict yan. Ex-convict yan. Di ba? Ex-con yan. Ngayon, may kasama yan dyan sa Senado na ex-con din. Sino? Naalala ko bigla, si Jinggay. Sabi ni Morales nun, di ba? Nung didilis na si Morales, nagalit na galit si Jinggay kasi nasabihan siya ng ex-con. Nasabihan siya ng convicted. Bigla ko na naalala, natawa lang ako At saka sa resume nila ibang klase, yan dalawang yan, si Jinggay tsaka si Kambing Nana, yan ang may mahabang experience. Pinakamahabang experience hindi sa Senado kundi sa kulungan. Sa mga taong nandiyan sa Senado, yan talagang dalawang yan. Sulit talaga yan. Garantisado yan. Ang haba ng experience niyan sa kulungan. Tsaka kaya yan ay sanay na sanay sa kulungan. Nakalagay sa resume nila yon. Walang tatalo ron. Special skills yon. At kakaiba hindi lang basta special skills, highly technical. Isipin mo ba naman, ang tagal mo sa loob ng kulungan?
Mga komposisyon ng Senado natin ngayon, no? May labintatlong majority, puro siraulo, puro kriminal. Kaya guys, nasabi ko sa inyo, 3 na lang yung matitira. Ang tingin ko, 3 na lang yung matitira na walang kaso. No? Pero yung iba, hindi na talaga makakabalik. Okay, o isa-isayin natin ha. Si Jingay, no bail. Si Joel, no bail. Si Quickmelt, no bail. Si Marco Tae, no bail. O 4 na yan, no bail. Yung magkapatid na Bilyar, bailable naman yon yung kaso nila. Pero mukhang bailable naman yung kaso nila. Pero tinitingnan ha, si Mark Villar, baka makakasuhan dito ng plunder, may sinisilip dito. Pero yung kaso nila doon sa kumpanya nila, bailable yon. So, 6 na yan ha. Sino pa? Sino pa ba? Villar, magkapatid na Villar. Jingay, sino pa? Guys, teka lang. Quickmelt, yung 4. Yung 2 Villar. Si Cayetano, ligtas yan. Si The Goat, tsaka si Alan, no? Si Madam 10K, 8 na yan. So, pero bailable naman. Makaka-bail naman itong 2 ito. Si Buanggo, no bail. Paunahan, ICC o kaya itong yung plunder case niya. So, no bail din yun. At si Sprikitik, no? Hindi na babalik si Sprikitik. So, no bail din yun si Sprikitik, di ba? So, ang matitira na lang talaga, ay ilan na yan? 3 na lang, si Loren, si Pia, at si Mangga Barena. Si Mangga Barena, dapat tuluyan ito yung investigasyon sa tobacco scandal niya, no? Malay mo, di ba di mauubos. Tapos si Loren, malay mo, magkaroon ng paraan, maidawit sa solar nung kanyang anak, di ba? Pero baka malabo yun. Pero at least, kung mangyayari ganun, yung 3, magiging 2 na lang. 2 na lang o walang kaso. Pero, syempre, makakapag-bail yung 2 magkapatid, magbe-bail, o di 4. 7 yung matitira. 7 yung pwede pa mga pero halos lahat may kaso na. So, nakakatuwa itong mga ito. So, yun bago ako magtapos. Marco Tae, ikaw panay ka, ang pinupush mo yung online, sabihin mo muna sa reliyon mo, payagan din kayong magsimba ng online. Bawal nga sa inyo Bawal nga sa inyo magsimba ng online, tapos gagawin mo pa dyan. Sira ulo talaga. Di ba? Tapos si Jinggoy at si Kambing Nana, talagang legit yan. Yan ang may pinakamahabang karanasan. Special skills nila yan. Grabe ang resume yan. Ang haba ng karanasan sa bilangguan. Ewan ko, puro sablay itong natin. Sablay itong komposisyon ng majority. Comedy ang putik na yan. Mga didilis, yung majority nyo, ayan na. Kahiya, mga putik na yan. So, bobo didilis dyan at may sayad na nyo. Ang tatay nyo ay preso, ang BP nyo ay bobo. Manatili kayo mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!